Galvez, kilalang pangalan sa industriya ng panaderya, ay bihirang makitang ngumingiti. Ang kanyang matagumpay na negosyo, ang Galvez Bakes, ay nagbibigay ng dekalidad na artisan breads na hindi lamang sa mga kilalang kafe at restaurant makikita, kundi pati sa mga piling tindahan sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng tagumpay at yaman, may aninong tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Nagsimula ang lahat nang gumalik si Ermino sa kanilang flagship store sa Maynila isang umaga. Ininspeksyon niya ang mga bagong batch ng pandesal. Iniikutan ang bawat sulok ng tindahan upang tiyaking maayos ang lahat. Sa likod ng kanyang masinop at seryosong anyo, taglay ni Ermino ang disiplina ng isang taong dumaan sa hirap. Isang batang ulila na natutong tumayo sa sariling niyang mga paa, lumaban at umunlad sa kabila ng kawalan ng pamilya. Habang inaayos ng mga staff ang mga tray ng tinapay, napansin ni Ermino ang CCTV monitor na nakapaskil malapit sa counter. Makailang ulit na niyang napansing may isang batang lalaki na dumadaan tuwing madaling araw. Mahina, payat at may matatalim na mata. Kita ang kalikutan nito habang sinisiguradong walang nakakakita bago palihim na kumuha ng tinapay mula sa shelf sa labas ng tindahan. Matapos ang mabilis na kilos, nagmamadaling tumatakbo ang bata. Naglalaho sa kansada bago pa siya mahuli ng mga security guard. "Sir, may problema ba?" tanong ni Nestor, ang supervisor sa store, nang mapansing tutok na tutok si Ermino sa CCTV. "Ilang beses na bang nangyayari to?" tanong ni Ermino. Malamig ang tono. "Mga ilang linggo na, sir. Pero di naman malaki ang nawawala. Isang tinapay lang kada umaga," sagot ni Nestor. "Hindi ba natin hinuhuli?" Seryosong tanong ni Ermino. "Sinubukan namin, pero mabilis po yung bata. Tsaka parang naaawa rin yung mga gwardya. Mukhang kawawa kasi." Tugon ni Ermino. Tumahimik siya ng ilang saglit bago muling nagsalita. "Wala nang susubok humuli. Hayaan nyo na lang. Ako na ang bahala." Kinagabihan, huling nagpaiwan si Ermino sa tindahan. Pinanood niyang muli ang mga naunang footage. Nakita niya kung paano nagmamadaling isinisilid ng bata ang tinapay sa isang supot na tila napunit na sa sobrang luma. Mabilis nitong binabalik ang mga kamay sa bulsa, tumitingin-tingin sa paligid at agad na lumalayo. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa halip na magalit, may kung anong kirot sa kanyang dibdib ang unti-unting nararamdaman. Siguro ay dahil naalala niya ang sarili niya noong bata pa. Wala rin siyang ibang inaasahan kundi ang sariling sikap. Kung hindi siya nagtinda ng gulay sa palengke, hindi siya makakakain. Kung hindi siya naglimos sa gilid ng simbahan, wala siyang maitatagong barya. Noon pa lang, alam na ni Ermino ang gutom. Ang gutom na hindi lang sa pagkain, kundi sa pagkakataong mabuhay ng maayos. "Bukas ng madaling araw, pupuntahan ko siya," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naghintay si Ermino malapit sa pintuan ng tindahan. Nakasuot siya ng simpleng polo at jeans, mukhang ordinaryong mamimili lamang. Tahimik niyang pinapanood ang paligid, habang sinisiguradong hindi makikilala ng bata. Sa wakas, nakita niya muli ang bata. Tulad ng dati, mabilis at mainat itong kumalaw. Ngunit bago pa ito makaalis, hinabol ni Ermino, tahimik at maingat. Sinundan niya ang bata papunta sa isang makipot na eskinita sa likod ng tindahan. Pumihit ito sa kaliwa, tumawid sa isang madilim na kalsada at sa dulo tumigil sa isang barong-barong. Sa pintuan ay nandoon ang dalawa pang mas maliit na bata. Ang isa, payat at may dalang lumang plastic bag. Ang isa naman halos hindi makagalaw, nakaupo sa basag na silya. "Lando, may dala ka ba?" tanong ng mas maliit na bata. Halatang nag-aalala. Tumango ang batang sinundan ni Ermino. Inilabas ang tinapay mula sa supot at maingat na hinati-hati. Kahit kakaunti lang, ang saya sa mukha ng mga bata ay hindi matatawaran. "Salamat, kuya," sabi ng maliit. Magiging okay na si Maya. Nanatiling nakatayo si Ermino sa anino ng isang pader. Pinapanood ang munting tagpo. Noon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang isang simpleng tinapay para sa mga batang ito. Isang bagay na sa kanya pangkaraniwang produkto lang, ngunit para sa kanilang buhay na. Doon biglang nagdesisyon si Ermino.
Hindi niya kayang baliwalain ang nakita. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Kailangan niyang unawain kung paano siya makakatulong nang higit pa sa pag-iwan lang ng pagkain. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may dahilan pa pala siya para makialam, para kumilos, para maging bahagi ng pagbabago sa buhay ng iba. At iyon ang simula ng paglalakbay ni Ermino sa isang kwento ng pag-asa na mas higit pa sa kung anumang tinapay ang kaya niyang likhain. Nang sumunod na madaling araw, naghintay muli si Ermino sa harap ng tindahan. Sa oras na dumating ang batang nadalas niyang makita, sinundan niya ito mula sa malayo. Dinala siya ng bata sa ilalim ng tulay, kung saan makikitang nakatirik ang mga tagpi-tagping barong-barong. Sa usang sulok, nakaupo ang dalawatang mas maliit na bata, isang batang babae na may mahinang paghinga at isang mas bata pang lalaki na mukhang alisto, ngunit payat. "Lando, may dala ka?" tanong ng mas batang lalaki. Napansin ni Ermino na kahit sa murang edad nito, mayroon na itong alalang hindi na dapat dinadala ng bata. Inilabas ng batang sinusundan niya. Nakalaunan ay nalaman niyang si Rolando, Lando Saniel ang pangalan, ang 2 piraso ng tinapay mula sa supot. Inihati niya ito sa 3 at maingat na iniabit sa mga kapatid. "Teka, mas maraming nakuha mo ngayon ah," sabi ng batang lalaki habang maingat na kinakaga ang tinapay. "Akin ba talaga lahat to?" "Para sa ating 3. Hati-hati tayo ha. Bibigay ko kay Maya yung mas malaki," sagot ni Lando. Napansin ni Ermino na ang batang babae, si Maya, ay tila mas mahina kaysa sa dalawa. Hinaplos nito ang ulo ng batang babaeng nakaupo sa gilid. Marahil ay inuubos na ang lakas upang ngumiti. "Salamat, kuya," mahinang sabi ni Maya. Pilit na ibinufa ang labi upang makalabas ang tinig. Habang pinapanood ang tagpong iyon, tila nawala si Ermino sa kasalukuyan at bumalik sa sarili niyang kabataan. Naalala niya kung paano niya binibilang ang natitirang pandesal noong si bata pa. Pinag-iisipan kung sino sa kanyang mga kapwa ulila sa ampunan ang dapat mabigyan ng mas malaking parte. Naalala niya rin kung paano siya tumitingin sa mga bakery sa kalsada. Iniisip kung ano ang pakiramdam ng makakain ng bagong luto at malambot na tinapay. Napapikit siya sandali. Hininga ang gumaan at bumigat ng sabay. Wala siyang pamilya noon. Hindi siya nakaranas ng may aalalay sa kanya noong pinakakailangan niya. Pero alam niyang naramdaman niya noon ang gutom, hindi lamang sa pagkain, kundi pati sa simpleng malasakit ng ibang tao. Sa mga bata sa harap niya. Nakita niya ang sarili, isang ulila na kahit paanong pilit, hindi makahanap ng sapat upang maging busog. Bumalik si Ermino sa tindahan, dala ang imahe ng mga batang nag-aagawan sa kaunting pagkain. Imbes na magalit sa pagnanakaw, naddesisyon siyang tumulong. Ngunit sa halip na kausapin agad si Lando, pinili niyang gumawa ng mas tahimik na paraan. Kinabukasan, inutusan niya ang mga tauhan sa bakery na mag-iwan ng dagdag na mga tinapay sa parehong istante kung saan laging dumadaan ang bata. "Magtira kayo ng higit pa," bilin niya. "Huwag niya na lang aalisin kahit mawala na. Hayaan niyong nandyan." "Ano pong rason, sir?" nagtatakang tanong ng isa sa mga staff. "Para sa mabuting dahilan. Hindi niyo na kailangang malaman lahat," sagot ni Ermino. Bagamat hindi siya kilala bilang malambot, nakita ng matatauhan na may bagong lambing sa kanyang tinig. Kinabukasan, bumalik si Lando at laking gulat nang makitang mas maraming tinapay ang nandoon. Halatang nagdalawang isip siya noong una. Tila natatakot na baka isang patibong. Ngunit sa bandang huli, kinuha niya ang ilan, mabilis na iniabot sa kanyang mga kapatid at mabilis ding tumakbo palayo. Sa mga susunod na araw, naging regular ang pagdadagdag ni Ermino ng tinapay. Unti-unti niyang nakikita ang pagbabago sa mga bata mula sa CCTV. Mas mabilis silang kumilos, mas maaliwalas ang mukha ni Maya, at tila hindi na ganoon kapayat ang mga braso ng bunsong kapatid ni Lando. Sa bawat umaga na iyon, hindi maipaliwanag ni Ermino ang nararamdaman. Para bang sa tuwing may bagong try ng tinapay na iniiwan niya,
may bahagi rin ng kanyang kabataan na gumagaling. Hindi niya kailangang humarap sa mga bata. Hindi niya kailangang magsalita. Ang mahalaga, mayroong nakararamdam ng konting ginhawa sa ginagawa niya. Ngunit isang araw, may tanong siyang hindi niya maalis sa isip. Hanggang kailan siya mananatiling tahimik? Hanggang kailan siya maghihintay bago direktang tanungin si Lando kung ano ang tunay na kalagayan nila? Habang patuloy siyang nakamasid sa CCTV, habang lumalalim ang kanyang malasakit, naramdaman niyang darating ang araw na hindi na sapat ang pag-iiwan ng tinapay. Darating ang araw na kailangang maunawaan niya hindi lamang ang kanilang gutom, kundi ang kanilang kwento. At doon nagsimula ang paghamon sa sarili ni Ermino, na huwag manatiling tago, kundi lumapit, kumilala, at magbigay hindi lamang ng tinapay, kundi ng tunay na pagbabago. Habang nagpapatuloy ang maaga niyang pamamalagi sa bakery, naramdaman ni Ermino na hindi sapat ang simpleng pag-iiwan ng tinapay para sa mga bata. Nakikita niya sa CCTV ang patuloy na pagbabalik ni Lando. At bawat beses na nakikita niya ang mga mata ng batang pasimpleng tumitingin sa paligid, nararamdaman niyang may kailangang gawing mas higit. Kaya't minabuti niyang kumilos nang hindi masyadong halata. Isang hakbang tungo sa mas malalim na pagtulong. Magpadala kayo ng tao sa ilalim ng tulay, bilin ni Ermino kay Vicky, isa sa mga masugid na tauhan ng Galvez Bakes. Isang volunteer lang, kunwari, magdala ng gamot, lalo na para sa batang babae. Napakunot noo si Vicky. Pang-community outreach ba, sir? Sa isang paraan, oo, maikli niyang sagot. Hindi siya nagbigay ng masyadong paliwanag. Wala namang dahilan upang malaman ng lahat ang buong detalye. Mas mabuti ng tahimik at hindi nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanyang mga kilos. Kinabukasan, bumisita si Vicky sa ilalim ng tulay. Bitbit niya ang ilang gamot para sa sakit ni Maya at kaunting delata na madaling lutuin. Kinumusta niya ang mga bata, ngunit sinikap niyang huwag maging masyadong intrusive. Napansin ni Lando ang dalang gamot at mabilis siyang lumapit. "Kanino po galing to?" tanong ni Lando. Tila nagtataka, ngunit hindi maitago ang pasasalamat. "May nagpahatid lang," sagot ni Vicky, ngiti sa kanyang labi. "Ang mahalaga, may gamot na si Maya. Huwag ka nang mag-alala kung sino ang nagpadala." Napansin ni Vicky kung paano sumilay ang munting ngiti sa labi ni Lando. Mayroong biglang pag-asa na sumiklab sa mga mata ng bata. Isang bagay na bihira niyan makita sa tuwing siya'y pumupunta sa ganitong lugar. Nagpasalamat si Lando at iniabot ang gamot kay Maya. Sabay sabing, "Sabi ko na nga ba, magiging okay ka rin." Pagkatapos ng ilang araw, nagpadala muli si Ermino ng tulong. Sa pagkakataong ito, mga gamit pang eskwela ang kanyang pinadala. Isang kahon na may laman ng notebooks, lapis at ilang simpleng pambalot ng aklat ang dumating sa kanilang barong-barong. Napansin ni Lando ang mga ito nang bumalik siya mula sa paglalakad. Agad niyang binuksan ang kahon at tinawag si Biboy, ang bunsong kapatid. "Biboy, tignan mo to. Pwede na tayong magsulat. May notebook ka na," masiglang sabi ni Lando habang iniabot ang isang bagong notebook sa kapatid. Nagliwanag ang mukha ni Biboy at sinimulan nitong halungkatin ang iba pang laman ng kahon. Ngunit sa kabila ng patuloy na tulong, nanatiling palaisipan kay Lando kung sino ang kanilang tagapagligtas. Tuwing tatanungin niya ang volunteer na bumibisita, palaging iisa lang ang sagot. May mabuting puso lang na gustong tumulong. Ramdam ni Lando na parang may isang hindi nakikitang kamay na gumagabay sa kanila. At sa bawat araw na natatanggap nila ang tulong, mas lumalalim ang kanyang pasasalamat. Habang tahimik na ginagawa ni Ermino ang kanyang plano, hindi niya maiwasang mapansin ang sarili niyang pagbabago. Dati, tuwing umagay abala siya sa mga datos, benta, expenses, logistics. Ngunit ngayon, natutunan niyang huminto sandali, makinig, at magbigay ng pansin sa mga bagay na higit pa sa negosyo. Napansin ng kanyang mga tauhan ang unti-unting paggaan ng kanyang disposisyon. "Sir, parang iba po kayo ngayon," sabi ni Nestor.
Ang supervisor, isang hapon, habang inaayos ang schedule ng mga delivery trucks. Mas approachable na kayo kaysa dati. Mas naging mapagkalinga. Hirit naman ni Vicky na nakarinig ng usapan. Yung dati, halos hindi na kayo ngumingiti. Hindi sumagot si Ermino. Ngunit may isang maliit na ngiti ang umusbong sa kanyang labi. Sa loob-loob niya, alam niyang nagiging mas malapit siya, hindi lamang sa kanyang mga tauhan, kundi pati sa sariling damdamin. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit sa bawat pagbabago, hindi maiiwasang mayroong magsusuri at magdududa. Si Gino Ortega, ang operations manager, ay matagal nang nananabik sa mas mataas na posisyon. Sa kanyang mga mata, tila kakaiba ang biglaang lambot ng kanilang CEO. Dati diretso at malupit si Ermino. Walang emosyon, walang pagbibigay. Ngunit ngayon, tila may nakatagong plano. Bakit biglang naging interesado ang CEO sa maliliit na bagay? Bakit may mga naririnig siyang balita na may mga tulong na iniabot, ngunit walang opisyal na anunsyo? May kakaiba, bulong ni Gino sa kanyang sarili habang dinabasa ang mga report ng tindahan. Masyadong tahimik ang mga galaw niya ngayon. Habang patuloy na pinagminilayan ni Gino ang kanyang mga suspetsa, tuloy ang pag-ikot ng buhay sa ilalim ng tulay. Ang gamot ay unti-unting nagpapalakas kay Maya. Si Biboy na dati parang walang gana, ngayon ay abala sa pagsusulat sa kanyang bagong notebook. At si Lando na dati puno ng kaba at pangamba, ay natutong umasa muli sa kabutihan ng mga tao. Kahit hindi niya alam kung sino ang gumagawa nito. Dahil sa patuloy na tulong ni Ermino, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa madilim na mundong kinagisnan ng magkakapatid. Sa likod ng lahat ng ito, nanatiling lihim ang kanyang ginagawa. Sa kanyang pananaw, hindi na mahalaga kung malaman nila. Ang mahalaga, mayroong nagbabago, hindi lamang sa kanila, kundi pati sa kanyang sariling puso. Habang unti-unting tumitibay ang tiwala ni Ermino sa kanyang mga tahimik na hakbang sa pagtulong kay Lando at sa kanyang pamilya, nagsimulang bumalot ang masalimuot na intriga sa loob ng Galvez Bakes. Si Gino Ortega, ang operations manager, ay matagal nang nag-iisip kung paano mas mapapalapit sa CEO at sa huli, maitatakda bilang susunod na tagapagmana ng kumpanya. Sa mga taon niyang pananatili sa kumpanya, napatunayan na ni Gino ang kanyang kakayahan sa operasyon at pagpapalago ng negosyo. Ngunit kahit kailan, hindi niya naramdaman ang ganap na suporta ni Ermino. Hindi tulad ng ibang empleyado, bihirang magbigay ng papuri ang CEO sa kanya. Hindi rin siya kasing lapit kay Ermino, gaya ng mga staff na mas matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Sa kabila nito, hindi niya pinigilan ang kanyang pagsusumikap. Hanggang sa isang araw, narinig niya ang usapan ng ilang empleyado tungkol sa sikretong proyekto ni Ermino. Balita ko, tinutulungan daw ni Sir yung batang tumatakas ng tinapay. Narinig niyang bulong ng isang tauhan sa stockroom. Ha? Bakit kaya? E di ba dapat sinisita na yon? Tanong ng isa pa. Oo nga pero parang may dahilan si Sir. Nako, baka bagong charity project na naman yan. Dahil dito, nagsimulang sumiklab ang galit ni Gino. Para sa kanya, hindi nararapat na maglaan ng oras si Ermino sa ganitong mga bagay. Lalo na't may mas mahalagang issue ang kumpanya. Imbes na harapin ang sinasabi niyang problema sa supply chain, abala si Ermino sa isang batang walang tinalaman sa negosyo. Naubos ang pasensya ni Gino at nagdesisyon siyang gumawa ng hakbang para maisinit ang sarili bilang tagapagmana ng kumpanya. Pero paano niya magagawa ito kung tila iba ang direksyon na tinatahak ng CEO? Isang umaga, tinawag ni Gino ang ilang miyembro ng board para sa isang impormal na pulong. Doon niya iminunyag ang nalaman niya. Alam niyo ba kung bakit minsan tila hindi makapagbigay ng malinaw na desisyon si Mr. Galvez? Tanong niya, sa tonong parang nag-aalala pero may bahid ng paninira. Hindi dahil sa technical issues. It's because he's distracted by something outside the company. Something emotional.
Nagkaroon ng bahagyang katahimikan bago nagtanong ang isa sa mga miyembro ng board, si Mr. Alvarez. Ano ang ibig mong sabihin, Gino? Well, sabot ni Gino, huminga ng malalim at tila nag-aatubili pa. He's been secretly helping a street kid who's been stealing bread from our stores. He's been providing supplies, even schooling. While it's a noble act, it's also affecting his focus on company matters. Nagbuluman ang mga board members. Ang ilan ay halatang nababahala, samantalang ang iba naman ay mukhang hindi kumbinsido. Ngunit sapat na ang sinabi ni Gino para magsimula ng usapan tungkol sa kamamahala ni Ermino. Sa sumunod na board meeting, ang mga tanong na ibinato kay Ermino ay mas mabigat kaysa dati. Mr. Galvez, we've noticed some unstable decisions lately, simula ni Mr. Alvarez. And we'd like to know if these emotional attachments might be interfering with your judgment. Hindi sumagot si Ermino kagad. Tinitigan niya ang bawat miyembro ng board. Nararamdaman ang bigat ng kanilang mga tanong. Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ang kanyang dahilan sa simpleng salita. Kung sasabihin niyang siya'y tumutulong sa isang bata dahil naaalala niya ang kanyang nakaraan, paano ito makakaapekto sa tiwala ng board? Kung idedetalye niya ang layunin ng kanyang ginagawang pagtulong, baka mas lalong magmukhang personal na agenda ang kanyang mga desisyon. Kaya't nanatili siyang tahimik. Umiling lamang siya ng bahagya at nagpatuloy ang meeting na tila walang sagot mula sa CEO. Sa kabila ng tila simpleng pagpapakita ng lakas, sa likod ng bawat katahimikan ni Ermino ay isang unti-unting pagdududa mula sa kanyang mga kasama sa kumpanya. Habang tumatagal, ang kanyang imahe bilang matatag at hindi natitinag ay nagsisimulang mabahiran ng pangamba at tanong. At si Gino, lihim niyang ngiti ang nagbigay ng pahiwatig na nasimulan na niya ang nais niyang mangyari, ang pagpapahina sa reputasyon ni Ermino. Samantala, sa kabilang dako ng kwento, nagsisimula ng babago ang buhay ni Lando. Nang matanggap niya ang mga gamit pang eskwela at ilang dagdag pang tulong mula sa di kilalang donor, nabuksan ang isang pintuan para sa kanya na dati akala niya'y sarado magpakailanman. Sa wakas, nakapag-enroll na siya sa elementarya. Ang simpleng pagkakataong ito ay tila isang himala para kay Lando. "Kuya, mag-aaral na ako," sabi ni B-Boy. Hawak ang bago niyang notebook. "Oo nga, B-Boy. Ako rin mag-aaral na ulit," sagot ni Lando. Ramdam sa kanyang tinig ang saya at pagmamalaki. Habang tahimik na nanonood si Ermino mula sa malayo, isang bagay ang malinaw. Ang bawat hakbang niyang ginawa para kay Lando ay may positibong epekto. Kahit na nagdududa ang board, kahit na may mga tulad ni Gino na nagtatanim ng intriga, sa mga mata ng batang nasa ilalim ng tulay, si Ermino ay hindi lamang isang CEO. Siya ang naging simula ng kanilang bagong buhay. At sa kabila ng mga hadlang na paparating, alam niyang hindi niya bibitiwan ang misyong ito, hindi lamang para kay Lando, kundi para rin sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nakaupo si Lando sa eskinita malapit sa kanilang barong-barong, napansin niyang tahimik ang paligid. Kadalasan ay maririnig niya ang mga batang naglalaro, ang mga kariton na nagtutulak ng kalakal, o ang malakas na usapan ng mga kapitbahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang lamig ang hangin. Biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tambay, 3 lalaki, malalaki ang katawan at mukhang may hinanakit. "Lando, lumabas ka dyan," sigaw ng isa. Hawak ang isang piraso ng kahoy. "Huwag kang magtago. Alam naming may tinatago ka dyan." Lumabas si Lando, nanginginig sa takot. Ngunit pilit na nagpapanatiling kalmado ang boses. "Wala po akong ginagawang masama. Ano pong kailangan niyo?" "Wala." "Ha? Bakit parang lagi kang may dalang pagkain? Ha? Anong milagro, Lando?" sagot ng isa pa, na halos idikit ang mukha sa bata. "Sabihin mo na, baka naman may dinadaya ka dito. Ha?" Biglang lumapit ang pinakamatangkad sa kanila at tinulak si Lando, dahilan upang ito'y mapaupo sa lupa. Hindi nagdalawang isip ang tambay. Hinila ang lumang kortina na nakasabit sa pintuan ng barong-barong.
Tignan natin kung ano meron dito. Napatakbo si Lando papasok. Pilit na pinoprotektahan ang mga kapatid. Wala kayong karapatang galawin to. Akin to! Ang guloy nagiging mas malala nang biglang may isang poses na sumigaw mula sa di kalayuan. Tama na yan, tahimik na sumilip ang mga tambay. At sa hindi inaasahan ay nagpakita si Ermino. Suot ang simpleng polo at maong. Sa unay hindi siya kilala ng mga tambay. Ngunit halatang may karisma ang kanyang presensya. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagbanta. Ngunit ang pitig ay sapat upang magpababa ng tingin ng mga tambay. Sino ka? Tanong ng leader ng tambay. Hindi ka taga rito ah. Kaibigan nila. Sagot ni Ermino. Ang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Kung may problema kayo, sa akin kayo magsalita. Pero huwag niyo nang idamay ang mga bata. Kaibigan? Taga saan ka? Bakit ka nakikialam? Tanong ng leader. Ngunit halata sa kilos na nag-aalangan na siya. Hindi mo na kailangan malaman kung taga saan ako. Sagot ni Ermino habang dahan-dahang lumapit. Ang mahalaga, tama na ang ginagawa niyo. Napaatras ang mga tambay. Ang dalawa nagtinginan bago tuluyang umurong. Wala ka ng pakirito. Tara na, utos ng leader sa kanyang mga kasama. Hindi na sila tumutol pa. Mabilis silang umalis. Tahimik na naglaho sa eskinita. Bumaling si Ermino kay Lando na nakaupo pa rin sa lupa, nanininig. Pinitigan niya ang bata at tumikim. Ayos ka lang? Tumango si Lando, ngunit kita sa mga mata ang takot at kaba. Salamat po. Pero sino po ba talaga kayo? Tumigil si Ermino saglit, huminga ng malalim at sa wakas ay binuksan ang katotohanan. Ako ang nagbibigay ng tinapay tuwing umaga. Ako ang nagpadala ng mga gamit pang eskwela at gamot para kay Maya. Napakunot noo si Lando. Hindi agad makapaniwala. Kayo po? Pero bakit? Naglatad si Ermino papalapit. Iniabot ang kamay kay Lando upang tulungan siyang tumayo. Nang magkatapat na sila, sumagot siya. Dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo. Noon, katulad mo ako, wala ring ibang aasahan. Naisip kong kung mayroong tumulong sa akin noon, siguro mas maaga kong naabot ang mga pangarap ko. Kaya tumutulong ako ngayon. Hindi napigilan ni Lando ang sarili. Lumuha siya, tila nang hihina, ngunit puno ng pasasalamat. Akala ko wala nang mabubuting tao sa mundo. Napabuntong hinina si Ermino. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang mag-isa. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Mula noong araw na iyon, nagsimulang magbago ang buhay ni Lando at ng kanyang mga kapatid. Sa halip na magtago, naging bukas si Lando kay Ermino. Hinayaan niyang dalhin sila ng CEO sa kanyang bagong proyekto, ang Pan de Pag-asa Foundation. Isang organisasyong itinayo ni Ermino upang tumulong sa mga batang lansangan. Hindi lamang pagkain, kundi edukasyon, trabaho at tahanan. Sa pagbubukas ng foundation, hindi lamang si Lando ang natulungan. Sa bawat kanto na minsang naging tahimik at mapanglaw, naramdaman ang init ng bagong pag-asa. Ang foundation ay naging simbolo ng pagbabago at ang kwento ni Lando ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit para kay Lando, isa lamang ang talagang mahalaga. May isang tao na hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang pinakamatinding laban. At para kay Ermino, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya akalain na muling mararamdaman. Ang kahalagahan ng koneksyon, ng malasakit, at ng pagkakataong maibalik sa iba ang kabutihang minsan nawala sa kanyang mundo. Nang pormal nang maitatag ni Ermino ang Pan de Pag-asa Foundation, inunan niyang tugunan ang edukasyon ni Lando. Alam niyang sa pangmatagalan, ang pag-aaral ang magbibigay ng matibay na pundasyon para sa bata at sa mga pangarap nito. Ginawa niyang personal na misyon na siguraduhing hindi lamang nakatatanggap ng pagkain si Lando, kundi may pagkakataon ding makapag-aral sa isang magaling na paaralan. Sa tulong ng foundation, isinama si Lando sa isang private school na kilala sa magagandang programa nito para sa mga kabataang may potensyal, ngunit nangangailangan ng tulong. Sa eskwelahan,
May espesyal na tutoring program para sa mga katulad ni Lando. Mga batang lumaki sa hirap, ngunit handang magsikap para sa mas maliwanag na bukas. Noong una po, parang hindi ko kaya, sabi ni Lando isang gabi habang nagkukuwento kay Ermino. Ang hirap ng mga lesson, tapos parang ang daming mas magaling sa akin. Huwag tang matakot sa mga taong mas magaling, sagot ni Ermino. Ang mahalaga, hindi ka titigil. Tuloy lang, kahit mabagal. Ang importante, marunong kang tumayo ulit sa bawat pagkadapa. Tila naging gabay ni Ermino si Lando sa bawat hakbang nito. Hindi man madalas na nasa paaralan ang CEO. Madalas naman siyang tumawag o magpadala ng mga simpleng sulat upang ipaalala kay Lando na hindi ito nag-iisa. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa kumpanya, lagi siyang naglalaan ng oras upang makibalita sa progreso ni Lando. Habang tumatagal, natagpuan ni Lando ang kanyang hilig, culinary arts. Ang simpleng pagmamasid niya sa paggawa ng tinapay noong bata pa siya ay naging inspirasyon upang matutunan niya ang sining ng pagbe-bake. Nag-enroll siya sa mga culinary classes sa tulong ng foundation at mabilis na nahulog ang loob niya sa paggawa ng iba't ibang uri ng tinapay. Kuya Lando, ang bango naman yan, sabi ni B-Boy, ang bunsong kapatid ni Lando, habang naamoy ang bagong lutong croissant. Si Lando ay masaya. Pinapakita ang kanyang mga nalalaman sa kanyang mga kapatid. Unti-unti, ang kanyang dating mga gabi ng gutom ay napalitan ng gabi ng eksperimento sa kusina, paggawa ng dough at pagtuturo sa kanyang mga kapatid kung paano tumikim ng mga bagong likha. Gusto kong matutong gumawa ng tinapay na parang sa Galvez Bakes. Minsan niyang nasabi kay Ermino, gusto kong maibalik sa iba yung tulong na binigay niyo sa akin. Tila nakahanap ng inspirasyon si Lando, hindi lamang sa negosyo ni Ermino, kundi pati sa pagkatao nito. Unti-unti rin, nagiging ama-amahan na si Ermino kay Lando. Bagamat hindi niya ito sinasabi ng diretsyo, ang kilos at salita ni Ermino ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal na parang isang magulang. Hindi alintana ni Ermino ang mga puna at tanong ng iba. Bakit siya nagbibigay ng ganitong kalaking atensyon sa isang dating batang lansangan? Hindi mo naman responsibilidad ang batang iyon. Minsan ay sinita siya ni Gino na mula noon pa'y naiinggit na. Ang dami pang kailangang ayusin sa kumpanya, pero inuuna mo pa ang isang bata? Anong nakikita mo sa kanya? Baka nga hindi ko responsibilidad si Lando, sagot ni Ermino na mahigpit ang tono. Pero alam ko ang pakiramdam ng isang batang nangangailangan. Kung ikaw man ang nasa kalagayan niya, baka hindi mo rin naiintindihan kung gaano kahalaga ang isang taong naniniwala sa'yo. Ang ganitong sagot ni Ermino ay lalong nagpainit ng ulo ni Gino. Sa kanyang paningin, sinasayang ni Ermino ang oras at yaman ng kumpanya sa mga hindi praktikal na desisyon. Kaya't lihim siyang nagplano upang pabagsakin ang CEO. Gumawa siya ng mga hakbang na tila sa mata ng iba'y propesyonal, ngunit ang totoo, may bahid ng inggit at personal na galit. Sa boardroom, nagsimulang magsalita si Gino ukol sa objectivity ng mga desisyon ni Ermino. Ginamit niya ang mga pagkakataong nakita niyang nagbibigay si Ermino ng pansin sa foundation at sa mga bata para palitawin na hindi na ito nakatuon sa negosyo. How can we be sure that our CEO is making decisions based on business interests and not personal sentiments? Ani Gino sa isang pulong ng board. Ermino has been a great leader, sagot ni Mr. Alvarez, isa sa mga matatadal ng kasapi ng board. But Gino does raise a point. If our CEO's focus is divided, what will happen to the company's growth? Sa kabila ng mga paratang, hindi sumagot si Ermino. Nanatili siyang kalmado, ngunit alam niyang may matinding laban siyang haharapin. Alam niyang may mga board members na nagtatasya sa kanyang mga desisyon at nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawalan ng tiwala mula sa ilan sa kanila. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, alam niyang hindi niya maaaring bitawan si Lando at ang kanyang pamarap na pande-pag-asa. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, may nakikita siyang pagbabago, hindi lamang sa buhay ng batang minsang namumupit ng tinapay, kundi pati na rin sa kanyang sarili.
At kahit na tila unti-unting dumadami ang manasagabal sa kanyang landas, alam ni Ermino na ang ginagawa niya ay higit pa sa negosyo. Ang bawat tinapay na niluluto ni Lando ay patunay na may magagandang bunga ang bawat maliit na binhi ng kabutihan. Isang araw, natanggap ni Ermino ang hindi inaasahang tawag mula sa board secretary. "Sir, kailangan po kayong dumalo sa emergency meeting bukas," aninang boses sa kabilang linya. "Ano ang agenda?" tanong ni Ermino. Bagamat alam na niya ang sagot. "Iyong mga investors po, nais nilang linawin ang ilang issue ukol sa inyong recent decisions," sagot ng sekretarya. Tumamo lamang si Ermino kahit hindi ito nakikita ng kausap. "Sige, nandoon ako." Kinabukasan, nagtipon ang board at ilang pangunahing investors sa conference room ng Galvez Bakes. Sa harap ng mahaba at makintab na mesa, si Ermino ay parang sinisiyasat ng mga matatalas na mata ng mga negosyante. Bagamat sanay siya sa ganitong mga pulong, may kakaibang bigat ang kanyang pakiramdam na yon. "Mr. Galvez," bungad ni Mr. Alvarez, ang chairman ng board, "may mga ulap kaming natanggap na pila masyadong personal ang naging basihan ng inyong desisyon sa mga nakaraang buwan. Gusto naming malaman, paano nakatutulong sa kumpanya ang inyong tinutukoy na Pande Pag-asa Foundation?" Tumayo si Ermino, hawak ang isang folder na puno ng litrato at dokumento. Ngunit imbes na mahabang paliwanag tungkol sa numbers at figures, nagsimula siya sa kwento ni Lando. Bilang isang batang lansangan, si Lando ay walang iba kundi gutom at kawalan ng pag-asa. Sa murang edad, natuto siyang kumuha ng tinapay para lang may makain ang kanyang mga kapatid. Noong nakita ko siya sa CCTV, naalala ko ang sarili ko, ang batang ulila na hindi rin alam kung saan huhugot ng lakas sa araw-araw. Pinuksan niya ang folder. Inilabas ang isang litrato ni Lando noong unang beses itong nahuli ng kamera. Isinunod niya ang ilang larawan ng bata, mula sa pagkuha ng mga gamit pang eskwela hanggang sa graduasyon nito sa culinary program. Ipinakita rin niya ang mga proyektong naitatag ng foundation, ang mga feeding program, ang mga tutoring sessions, at ang scholarship na nagpabago sa buhay ni Lando. Ang Pande Pag-asa ay hindi lang isang charity, patuloy ni Ermino. Ang boses ay nagiging mas emosyonal. Ito ay patunay na ang maliit na tulong, kapag pinagsama-sama, ay makapagbabago ng buhay. At ang pagbabagong iyon ay maaaring magbalik sa atin ng mga masisipag, matataliming manggagawa na may malalim na utang na loob at dedikasyon. Tumahimik ang silid. Ilang investors ang nagtinginan, halatang naaantig ng kwento. Ngunit may ilan ding nagpalingon. Kita sa kanilang mga mata ang pagdududa. Si Gino, na naroon din sa pulong, ay nanatiling tahimik, ngunit may pilyong ngiti sa gilid ng labi. Alam niyang hindi lahat ay magiging kumbinsido. Ang tanong dito, sabi ni Mr. Alvarez, matapos ang ilang sandaling katahimikan, ay hindi tungkol sa halaga ng pagtulong, kundi kung paano ito nakakaapekto sa negosyo. "Naiintindihan namin ang inyong layunin, Mr. Galvez. Ngunit marami sa aming narito ay nararamdamang ang inyong mga desisyon ay nagiging masyadong emosyonal. Ang negosyo ay kailangang manatiling objective." Naramdaman ni Ermino ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niyang tama siya sa kanyang paniniwala. Ngunit sa mata ng negosyo, ang emosyon ay hindi laging nakikitang kalakasan. Sa kabila ng kanyang paliwanag, ang ilan sa mga investors ay hindi kumbinsido. Sa huli, nagpasya ang board na suspindihin ang kanyang posisyon bilang CEO. Sa mga araw na sumunod, formal na inanunsyo na si Gino Ortega ang magiging pansamantalang namumuno ng Galvez Bakes. Isa sa mga unang hakbang ni Gino ay ang pagsuspinde sa lahat ng charity programs na sinimula ni Ermino. Pinili niyang tutukan lamang ang pagpapatatag ng operasyon ng negosyo at inalis ang anumang koneksyon nito sa Pande Pag-asa Foundation. Hindi natin trabaho ang namigay ng tinapay o magpaaral ng mga bata. Pahayag ni Gino sa unang meeting sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang trabaho natin ay kumita. Yan lang. Mabalitaan ito ni Lando, hindi niya maiwasang madismaya. "Bakit ganun, kuya? Bakit nila tinanggal si Sermino?" Tanong niya sa isa sa mga kawani ng bakery
na tumulong sa kanya noon. Hindi ko rin alam, Lando, pero huwag kang mag-alala, sagot ng kawani. Alam ko hindi titigil si Ermino sa pagtulong. At totoo nga, hindi tumigil si Ermino. Bagamat bumalik siya sa dating tinutuluyan niya sa probinsya, dala ang sakit ng loob at tanong kung tama ba ang kanyang ginawa. Hindi niya sinayang ang pagkakataon upang magpatuloy sa kanyang misyon. Habang nagtatanong sa sarili, tama ba ang ginawa ko? Patuloy din siyang nag-iisip ng paraan upang itaguyod pa rin ang Pante Pag-asa kahit nawala na siya sa Galvez Bakes. Mula sa probinsya, tahimik siyang nagtrabaho. Hindi bilang CEO ng isang malaki at kilalang kumpanya, kundi bilang isang ordinaryong tao na naniniwala sa kabutihan at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng mga hamon, nanatili siyang tapat sa kanyang paniniwala na ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi nasusukat sa kita, kundi sa mga buhay na nabago. Sa tahimik na probinsya, natagpuan ni Ermino ang isang bagong simula. Napapaligiran ng lunti ang bukirin at malamig na hangin, nagsimula siyang magtayo ng isang maliit na panaderya sa isang simpleng kubo malapit sa kalsada. Hindi ito tulad ng mga high-end na tindahan ng Galvez Bakes na punong-puno ng magagarang kagamitan at mamahaling disenyo. Sa halip, ito'y isang payak na lugar na may kahoy na mesa, ilang lumang oven at mga basket ng tinapay na bagong hurno. Mula sa unang araw, malinaw na kay Ermino na hindi niya itatayo ang panaderya para lamang sa kita. Sa halip, ginawa niya itong tahanan ng malasakit. Tuwing umaga, bago pa man magising ang karamihan, nagluluto na siya ng pandesal at ensaymada. Hindi para ipagbenta, kundi para ipamahagi sa mga bata sa paligid na madalas magising nang walang laman ang sikmura. Salamat po, tatay, sabi ng isang batang lalaki habang hawak ang mainit-init na pandesal. Hindi niya kilala si Ermino, ngunit ang bawat kagat niya sa tinapay ay tila bumubuo ng bagong pag-asa sa kanya. Ang sarap po, pwede po bang magdala ako ng para sa kapatid ko? Pwedeng-pwede, sagot ni Ermino na may ngiti sa labi. Magdala ka rin ng gatas sa susunod ha, para may kasama. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kahulugan ng ginagawa ni Ermino. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon. Dumating ang punto na ang kwento ng dating CEO na simpleng panadero ay kumalat online. Isang turista ang kumuha ng litrato kay Ermino habang nagbibigay ng tinapay sa mga bata. Ipinost ito sa social media at sa loob ng ilang araw, nag-viral ito. Grabe, siya pala yung dating may-ari ng Galvez Bakes, komento ng isang netizen. Pero mas pinili niya maging panadero na lang para tumulong sa mga bata. Ang galing! Hindi nagtagal, dumagsa ang mga bisita sa maliit na panaderya. Hindi lang mga bata ang pumupunta, kundi pati mga kabataan, estudyante at kahit mga profesional. May ilan pang nagboluntaryong tumulong. Ang ilan ay nagdala ng harina at asukal. Ang iba naman ay nagturo sa mga bata kung paano maghurno ng sarili nilang tinapay. Samantala, si Lando, na ngayon ay nasa kolehiyo na, ay naging mas determinado sa kanyang pag-aaral. Pumili siya ng kurso na naaayon sa kanyang inspirasyon, ang culinary arts at entrepreneurship. Ang kanyang thesis ay tungkol sa social impact of small-scale bakery businesses. Hindi niya kailanmang pinutol ang komunikasyon kay Ermino. Sa tuwing bakasyon, bumibisita siya sa probinsya, dala ang bagong natutunang recipes at mga kwento mula sa lungsod. Tay Ermino, tingnan niyo po itong bagong recipe ko, sabik na sabi ni Lando habang inilalabas ang isang tray ng espesyal na cinnamon rolls. Galing to sa bagong tinuro sa amin. Pwede nating itry dito sa panaderya nyo. Ang bango nito, sagot ni Ermino habang sinisinghot ang aroma ng tinapay. Siguradong magugustuhan to ng mga bata. Habang nagtatagal, nakita ni Lando kung paano muling nabubuhay ang dating ilaw sa mga mata ni Ermino. Hindi na ito yung Ermino na punong-puno ng pag-aalala sa kita at corporate strategy. Sa hanip, ito na ang Ermino na masaya at kontento sa bawat ngiti ng mga batang natutulungan niya. Unti-unti,
bumabalik ang kanyang paniniwala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng buhay na naiaangat. Minsan, habang magkatabi silang kumakain ng pandesal, napansin ni Lando ang tahimik na pagninilay ni Ermino. Ay Ermino, kung maibabalik po kayo sa dati, gagawin niyo ulit? Huwag na siguro, sagot ni Ermino, sabay lingon kay Lando. Mas gusto ko na tong ganito. Walang board meeting, walang papeles. Mas totoo ang mga ngiti ng mga bata kaysa sa kahit anong sales report. Tumango si Lando, ramdam ang sinseridad ng sagot ni Ermino. Alam niyang malayo na ang narating nila mula sa araw na una silang nagkakilala. Mula sa pagiging batang lansangan na umaasa sa ninakaw na tinapay, hanggang sa pagiging scholar, at ngayon, isa ng college student na may malinaw na layunin. Lahat ng ito ay posible dahil sa gabay at malasakit ng isang tao na nagdesisyong tumulong. Sa bawat linggo, mas dumadami ang mga kabataang nagiging bahagi ng maliit na panaderya. Ang dati, tahimik na lugar sa probinsya ay naging masigla at puno ng buhay. Ang mga amoy ng bagong lutong tinapay ay tila nagdadala ng pag-asa, hindi lang sa mga batang lansangan, kundi pati sa mga matatanda, kabataan at kahit sa mga bisitang mula sa ibang lugar. Sa bawat tinapay na kanilang ibinibigay, isang mahalagang mensahe ang naipapasa. Ang kabutihan, kapag pinagsama-sama, ay nagiging pundasyon ng mas maliwanag na kinabukasan. Habang abala si Gino sa pagpapalawak ng Galvez Bakes, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kanyang pamamalakad. Sa simula, maganda ang naging takbo ng kanyang aggressive expansion strategy. Maraming bagong branches, automated production lines, at makabagong packaging. Ngunit may isang bagay na naisantabi, ang kalidad ng tinapay na naging tatak ng Galvez Bakes noong panahon ni Ermino. Bakit ganito? Parang hindi na singlambot nung dati, tanong ng isang customer habang tinatakam ang bag ng pandesal. Pati yung croissant nila, hindi na flaky tulad nung una, sagot ng isa pa. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas, ngunit ramdam na ng loyal customers ang pagbabago. Ang dating masaganang aroma ng bagong lutong tinapay na nagtatagal sa bawat tindahan ay parang naglaho na. Ang mga empleyado na dati may pagmamalaki sa bawat tinapay na kanilang ginagawa ay ngayon tila ba mechanical na lang ang kilos. Sa kanilang paningin, naging masyadong korporado ang Galvez Bakes at nawala ang pusong dating bumabalot sa bawat piraso ng tinapay. Samantala, sa probinsya, patuloy na lumalago ang panaderyang itinayo ni Ermino. Ang tinapay ni Ermino ay hindi lamang kilala sa malinis at simpleng tindahan nito, kundi pati na rin sa kwento ng dating CEO na muling bumangon bilang panadero para sa mga mahihirap. Salamat sa viral posts at patuloy na suporta ng community, nagkaroon ito ng malakas na presensya sa social media. Ang mga larawan ng mga bata at pamilya na nakatanggap ng tinapay, pati na rin ang mga bagong recipe na iniimbento ni na Ermino at Lando, ay naghatid ng inspirasyon sa maraming tao. Ang sarap talaga nitong pandesal ni Tatay Ermino, wika ng isang bata, habang kinakagat ang mainit-init na tinapay. Dapat lahat ng bakery, ganito, hindi lang masarap, may malasakit pa. Dagdag pa ng isa pang nanay na regular na bumibili ng tinapay doon. Dahil sa patuloy na pagdagsa ng tao sa tinapay ni Ermino, mas marami ang nakakakilala sa panaderya. Hindi rin nakaligtas sa pansin ni Lando ang pagbagsak ng imahe ng Galvez Bakes. Sa bawat balitang naririnig niya mula sa mga kaibigan sa lungsod, malinaw na bumababa ang tingin ng publiko sa dati nilang negosyo. Hindi ito naging madali para sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat, naging bahagi na ng buhay ni Lando ang Galvez Bakes. Ito ang nagbigay daan sa kanya para makapag-aral, matutong maghurno at magkaroon ng direksyon sa buhay. Hindi pwedeng ganito lang, sabi ni Lando sa sarili. Kailangan nating ibalik yung diwa ng orihinal na Galvez Bakes. Sa tulong ng mga dating empleyado ni Ermino, mga bihasang panadero at tagapamahala na bumalik mula sa kanilang paglisan, sinimulan ni Lando ang isang kampanya. Pinalabas niya ang isang maikling documentary sa social media tungkol sa kasaysayan ng Galvez Bakes.
kung paano ito nagsimula bilang isang maliit na panaderya na may layuning maghatid ng dekalidad na tinapay para sa masa. Sa bawat post, ipinapakita niya ang larawan ng mga unang tindahan, mga litrato ng masayang empleyado noon, at mga kwento ng loyal customers na minsang nasiyahan sa bawat kagat ng tinapay. Ang gusto lang naman naming iparating, wika ni Lando sa isang interview, ay hindi lang negosyo ang Galvez Bakes. Ito ay isang pamilya. Isang lugar kung saan nararamdaman ng bawat customer na sila'y bahagi ng isang komunidad na may malasakit. At gusto naming maibalik yun. Dahil dito, unti-unting nagkaroon ng interes ang mga tao. May ilang loyal customers na muling sumubok ng Galvez Bakes, ngunit agad din nilang napansin ang pagkakaiba. Sana ibalik nila yung dating recipe. Reklamo ng isa. Dati, bawat pandesal nila parang may puso. Ngayon, parang makina na lang ang gumaw. Nagpatuloy ang kampanya ni Lando. Isa sa mga naging highlight nito ay ang kanyang signature bread recipe na tinawag niyang pandesal ng alaala. Ito ay isang espesyal na pandesal na kanyang dinisenyo upang ipagdiwang ang unang araw na natutunan niyang maghurno sa ilalim ng gabay ni Ermino. Malambot, flavorful at nilalagyan ng kaunting tamis na parang paalala ng mga simpleng saya noong bata pa siya. Bawat kita nito may bahagi na napupunta sa feeding program ng mga bata. Paliwanag ni Lando. Hindi lang ito tungkol sa tinapay, tungkol ito sa pagbabalik sa komunidad. Nag-viral muli ang kwentong ito at maraming paaralan at komunidad ang nagsimulang mag-order ng pandesal ng alaala. Naging simbolo ito ng diwa ng malasakit at kalidad na minsang naging tatak ng Galvez Bakes. Sa bawat batch ng pandesal, nadarama ng mga tao ang pagmamalasakit ng orihinal na misyon ni Ermino. Isang misyon na hindi kailanmang nakalimutan ni Lando. Unti-unting nakilala si Lando bilang tagapagtanggol ng diwa ng Galvez Bakes. Hindi siya isang CEO. Hindi rin siya isang tagapamahala sa korporasyon, ngunit siya ang naging tinig ng mga taong dating nagmahal sa tinapay na minsan nagbigay ng pag-asa sa bawat kagat. Sa kabila ng lahat, nanatiling inspirasyon si Ermino at sa bawat pagkakataon na pinupuri ang pandesal ng alaala, nararamdaman ni Lando ang pagmamalaking parang galing sa isang ama. Sa huli, hindi lamang naibalik ni Lando ang kalidad ng produkto, kundi pati ang diwa ng pagiging bahagi ng isang mas malawak na layunin. Ang tinapay ay hindi na lamang pagkain. Ito'y naging simbolo ng pagbabago, pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Sa kabila ng mga taong lumipas at ng tinamong mga pagsubok, isang umaga ay tumanggap ng tawag si Ermino. Hindi na ito ang dating kabado at mabigat na usapan na una niyang naranasan sa board. Sa pagkakataong ito, ang tono ng boses ng tumawag ay puno ng kababaang loob. Mr. Galvez, wika ng matandang boses sa kabilang linya. Si Mr. Alvarez iyon, ang chairman ng board ng Galvez Bakes. Alam ko na maaaring hindi na ninyo gustong marinig ang aming panig, ngunit gusto lang naming humingi ng tawad. Tila napahinto si Ermino sa kanyang ginagawa. Nangyari na ba ito? Ang mismong board na nagtanggal sa kanya ay ngayon nakikiusap na makipag-usap? Pero hindi niya inabot ang telepono para isarado ang usapan. Ano pong dahilan ng tawag na ito? Maingat niyang tanong. Gusto naming malaman kung maaari kayong bumalik sa Galvez Bakes kahit bilang consultant lang, sagot ni Mr. Alvarez. Aminado kami, nagkamali kami noon. Hindi namin naintindihan ang layunin ninyo at nakita namin ngayon ang epekto ng pagkawala ng inyong pangangalaga sa kumpanya. Sa kabila ng malinaw na pagsisisi ng board, hindi nagdalawang isip si Ermino sa kanyang sagot. Pasensya na po, ani Ermino. Kalmado, ngunit matatag. Hindi na ako interesado na bumalik sa dating posisyon kahit bilang konsultan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Para kay Ermino, ang desisyon ay malinaw. Hindi na tungkol sa titulo o posisyon ang kanyang misyon.
Ngunit may isa siyang kondisyon na maaaring magpabago sa usapan. Kung nais niyo po talaga ng pagbabago, dagdag niya, ibalik ninyo ang Pande Pag-asa Foundation. Iyan lamang ang kondisyon ko. Tahimik sa linya si Mr. Alvarez. Ngunit narinig ni Ermino ang malalim na hininga. Kung iyan ang inyong hiling, ayos, sagot ng chairman. Ibalik namin ang foundation. Gagawin namin ang tama. Sa susunod na board meeting, opisyal na inalis ng board si Gino sa pwesto. Ang mga ulat na natanggap nila ay malinaw. Sangkot si Gino sa mga isyu ng korupsyon sa supplies, overpricing ng mga materyales, at pagkuha ng personal na kickback mula sa ilang kontrata. Dahil dito, ang kanyang posisyon bilang pansamantalang CEO ay natanggal na. Ang kumpanya, bagamat nawala ng tiwala mula sa ilang mga customer, ay may pagkakataong pang makabawi. Bilang bahagi ng kasunduan, muling binuksan ang Pande Pag-asa Foundation. Sa unang public event ng Galvez Bakes, matapos ang malaking pagbabago, humarap si Ermino sa entablado. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang simpleng kasuotan ay nagbigay diin lamang sa kanyang pagiging totoo at hindi nabalot ng corporate image. Maraming salamat sa inyong lahat, wika niya. Kita sa boses ang mapayapang kumpiyansa. Nais kong magbigay pugay sa lahat ng taong tumulong upang maibalik ang tunay na diwa ng Galvez Bakes. Sa ating mga feeding center, sa ating mga panaderya at sa ating komunidad, alam nating ang tunay na negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi malasakit. Palakpakan ang sumunod, hindi lamang mula sa mga empleyado at mga partner, kundi pati na rin sa mga customer na naroon. Ang mga linyang iyon ay hindi lamang mga salita, iyon ay pangako. Ang muling pagbubukas ng feeding centers sa ilalim ng Galvez Bakes ay hindi lamang nagbigay ng pagkain, kundi ng pagtasa sa maraming tao. At sa puso ng foundation, si Lando ang itinanghal na bagong direktor. Siya ang nagsilbing tagapamahala ng layunin ni Ermino, ang pagpapalaganap ng kabutihan at suporta sa mga nangangailangan. Lando, sabi ni Ermino matapos ang event, habang magkasama silang naglalakad palabas ng venue. Ang foundation na ito, hindi lang ito sa akin, para sa ating lahat. At ikaw na ang magpapatuloy. Salamat tay, Ermino, sagot ni Lando, ramdam sa boses ang seryosong pasasalamat. Hindi ko po kayo bibiguin. At sa muling paglaganap ng diwa ng Pande Pag-asa, muling bumangon hindi lamang ang kumpanya, kundi pati na rin ang pagtitiwala ng komunidad. Ang kwento na Galvez Bakes ay hindi na lamang kwento ng tinapay. Ito'y naging simbolo ng tunay na tagumpay, ang tagumpay ng malasakit, pagbabago at pag-asa sa bawat tao na natulungan nito. Sa bawat patak ng pawis at oras na ginukol ni Lando sa pag-aaral, natamo niya ang gantimpalang hinahangad niya, isang diploma na may karangalan. Siya'y nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Culinary Entrepreneurship, isang patunay ng kanyang determinasyon at pagmamahal sa sining ng pagluluto at negosyo. Ang mga taon ng pagsusumikap, pagbagsak at muling pagbangon at ang patuloy na paggabay ni Ermino ay nagbunga ng isang bagay na higit pa sa personal na tagumpay. Nay, masaya niyang sabi habang ibinibigay ang diploma sa kanyang inaamahan na nag-alaga sa kanya mula pa noong siya'y kinuha ni Ermino mula sa lansangan. Ito po yung pangarap natin, yung maging may diploma, yung maging proud kayo sa akin. Lando, tugon ng matanda, luhaang pinagmamasdan ang diploma. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang tulong na nagawa ko para sa'yo, pero ikaw ang nagbigay ng dahilan para manatiling malakas ako. Napakagaling mo, anak. At hindi na naghintay si Lando upang gawin ang kanyang susunod na hakbang. Sa tulong ng kanyang natutunan sa kolehiyo, naitayo niya ang isang natatanging proyekto, ang kusina sa kanto. Hindi ito isang magarang restaurant o malaking kumpanya. Ito ay isang simpleng mobile food van na umikot sa mga eskwelahan at barangay. Ngunit higit sa pagiging isang food business, ito'y isang klase, isang paaralan sa kalsada. Dito, inuruan niya ang mga batang lansangan hindi lamang magluto, kundi magnegosyo. Mga bata,
Sabi niya sa unang araw ng kanilang operasyon, "Hindi lang kayo matutong gumawa ng masarap na pagkain. Tuturuan ko rin kayong kumita, kung paano palaguin ang maliit na puhunan at kung paano gumawa ng negosyo na makakatulong hindi lang sa inyo kundi sa iba." Malaki ang naging epekto ng kusina sa kanto sa mga barangay na kanilang binisita. Mula sa mga lumang barong-barong hanggang sa masikip na mga iskinita. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na matutong mag-budget, magplano at mag-isip ng mas malawak. Unti-unting napagtanto ni Lando na ang kanyang layunin ay hindi lamang magbigay ng pagkain, kundi magbigay ng pag-asa. Ang bawat itinurong recipe ay may kaakibat na aral at ang bawat kita mula sa kanilang simpleng food van ay napupunta sa pagpapalawig ng programa. Dumating ang unang anibersaryo ng isa sa kanyang pinakamalalaking proyekto, ang Pandesal ng Alaala. Sa okasyong ito, may isang malawak na plano si Lando, isang world record para sa pinakamahabang linya ng pandesal na ipapamahagi sa mahihirap. Ang komunidad na dati nangangailangan ng tulong ay ngayon ay tumutulong. Ang mga dating tinuruan niya sa kusina sa kanto ay nagsama-sama upang maghurno ng libu-libong pandesal. Ang mga bata, mga magulang at kahit mga dating lansangan ay nagsipagtulungan upang maabot ang kanilang layunin. Kapag natapos natin to, sabi ni Lando habang nagpapaliwanag sa kanyang team, hindi lang tayo makakakuha ng record. Mas mahalaga, mabibigyan natin ng pagkain at ngiti ang libu-libong pamilya. Naging matagumpay ang event. Napuno ang isang malaking plaza ng mga tao. Mga batang sabik sa pandesal, mga magulang na proud sa kanilang mga anak. At mga voluntaryong hindi inakala na kaya nilang makagawa ng ganitong kalaking epekto. Sa gitna ng kasiyahan, humarap si Lando sa mikropono at nagbigay ng isang maikling talumpati. "Wala akong kilalang tatay," simula niya, at natahimik ang lahat. "Pero mayroon akong isang tao na nagturo sa akin kung paano magmahal. Ang taong iyon ang nagbigay sa akin ng pandesal noong walang-wala ako. Ang taong yun ang nagturo sa akin na hindi lamang ang tiyan ang dapat mapuno, dapat pati ang puso. At dahil sa kanya, natutunan ko kung paano magmahal sa pamamagitan ng pagkain at pag-alaga." Napaiyak ang ilang nakikinig, ngunit sa mga mata ni Lando, walang pumatak na luha. Ang kanyang mamasalita ay puno ng damdamin, ngunit alam niyang hindi ito pagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng mas maraming magagandang bagay. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakatayo si Ermino. Nakasuot ng kanyang simpleng polo. Hindi niya inaasahang makilala o matawag. Naroon lamang siya para sumuporta, tulad ng dati. Ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Lando, isang ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang mukha. Isang ngiti ng pasasalamat, pagmamalaki at paninindigan. "Ang galing niya," pabulong niyang sabi sa sarili habang pinapanood ang binatang dating kinakailangang mangupit ng tinapay. "Mas magaling pa sa akin." Habang papalubog ang araw at nagwawakas ang selebrasyon, napagmasdan ni Ermino na ang mga bata, ang dating nangangailangan ng tulong, ay ngayon ay tumutulong na sa iba. Ang dating layunin niya na ibalik ang dignidad ng mga nawalan ay unti-unti nang natutupad. Ngayon, si Lando ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanila. Sa bawat pandesal na ipinamamahagi, sa bawat leksyon na itinuturo, at sa bawat batang natutulungan, muling nabubuhay ang pangarap na sinimulan ni Ermino. Ang muling maglaganap ng malasakit at pag-asa sa bawat sulok ng komunidad. Sa paglipas ng mga taon, habang abala si Lando at si Ermino sa pagpapalawak ng foundation at patuloy na pagtulong sa mahihirap, lumabas ang isang balita sa social media. Si Gino Ortega, ang dating operations manager ng Galvez Bakes na minsang naligaw ng landas, ay nagbigay ng pampublikong panayam sa harap ng mga kamera at isang entablado na puno ng mga manonood. Makikita ang kanyang maputlang mukha at bahagyang nanginginig na mga kamay. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin sa mga maling nagawa niya noong nasa posisyon pa siya. Nais ko pong humingi ng tawad, panimula ni Gino, sa lahat ng nasaktan ko, sa lahat ng hindi ko napakinggan, at sa lahat ng nawala dahil sa mga maling desisyon ko. Lalo na po kay Mr. Galvez at kay Lando.
Ako po ay humihingi ng kapatawaran. Sa mga nakaraang taon, hindi naging madali ang buhay para kay Gino. Sa kanyang pagbagsak mula sa matataas na posisyon, natutunan niya kung gaano kahalaga ang integridad sa bawat desisyon. Naranasan niyang maghirap, mawalan ng direksyon at hanapin muli ang kanyang lugar sa mundo. Kaya't sa araw na iyon, nagdesisyon siyang harapin ang publiko, humingi ng tawad at tanggapin ang mga pagkukulang niya. Naging usap-usapan ang panayam na iyon. Maraming nagulat sa pag-amin ni Gino, ngunit may ilan ding nagduda. Gayunpaman, ang mga pinakakilala niya, si Ermino at Lando, ay tahimik na nanood sa kanyang pahayag mula sa kanilang opisina. Si Ermino, si Lando, na noon ay mas aktibo na sa mga proyekto ng Pande Pag-asa, ay may sariling opinyon. Sa totoo lang, hindi madali para sa akin ang magpatawad. Pero kung makikita mo ang tao ay tunay na nagsisisi at gusto talagang magbago, basta oras na rin para tulungan siyang makita ang tamang direksyon. Dahil dito, inimbitahan ni Lando si Gino na maging bahagi ng kanilang seminar para sa kabataan. Sa seminar na yon, ang tema ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi pati na rin sa pagtanggap ng kabiguan at paggawa ng tama pagkatapos. Sa entablado, tumayo si Gino bilang speaker. Hawak ang mikropono habang sinasabi ang kanyang kwento sa harap ng daan-daang kabataan. Mga bata, panimula ni Gino, alam ko na hindi madali ang tanggapin ang sarili mong mga pagkakamali. Pero nais kong iparating sa inyo na ang kabiguan ay hindi kahihiyan. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon. Kung paano natin muling tinatayo ang ating sarili sa gitna ng mga pagkakamaling nagawa natin. Malinaw sa kanyang boses ang pagsisisi, ngunit naroroon din ang panibagong lakas. Habang nagsasalita siya, ramdam ng lahat na hindi lamang siya nagtuturo. Sinasabuhay niya ang kanyang leksyon. Sa huli, nagbigay siya ng hamon sa mga kabataan. Kung meron kayong natutunan mula sa aking pagkakamali, gamitin ninyo iyon para hindi na kayo humantong sa parehong landas. At kung sakaling dumaan kayo sa ganitong pagsubok, alalahanin ninyong may paraan upang bumangon. Ang seminar na iyon ay naging makasaysayan, hindi lamang para sa mga dumalo, kundi para sa mismong mga organisador nito. Sa muling pagbangon ni Gino, nakatulong din siya sa ilang mga dating empleyado ng Galvez Bakes na nawalan ng trabaho noong panahon ng restructuring. Isa-isa niyang nilapitan ang mga ito, humingi ng tawad at nag-alok ng tulong. Sa ilan, nagbigay siya ng suportang pinansyal upang makapagsimula ng kanilang sariling nego. Sa iba naman, tumulong siya sa paghahanap ng bagong trabaho. Unti-unti sa pamamagitan ng mga maliliit na hakbang, nagawa niyang baguhin ang pananaw ng mga taong minsan niyang nasaktan. Dumating ang araw ng isang espesyal na reunion na inorganisa ng Pande Pag-asa Foundation. Ang lahat ng unang empleyado ni Ermino mula sa pinakaunang tindahan ng Galvez Bakes ay nagtipon-tipon sa isang malaking function hall. Mula sa dating mga panadero hanggang sa dating mga cashier at tagapamahala, naroon silang lahat. Ang pagtitipon ay hindi lamang selebrasyon ng kanilang negosyo, kundi ng puso na nagpatibay sa kanila. Hindi natin nagagawa to kung hindi dahil sa inyo, sabi ni Lando habang nasa harap ng mga dating empleyado. Kayo ang unang nagpakita sa akin kung paano ang tunay na dedikasyon. Kaya't sa araw na ito, hindi lang nating ipinagdiriwang ang tinapay na binuo natin, kundi ang malasakit na ibinigay natin sa bawat taong nangangailangan. Si Ermino, na tahimik na nakaupo sa isang tabi, ay ngumiti. Ang kanyang simpleng panaderya noong araw, ang Galvez Bakes na naging kilalang pangalan, ay nagdala ng kwentong hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbabago ng buhay. Sa sandaling iyon, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng tindahan o sa kita. Ito ay nakikita sa mga taong nabago ang buhay, sa mga taong natutong magpatawad, at sa mga handang ibalik sa iba ang natanggap nilang kabutihan. Lumipas ang maraming taon at ang kwento ni na Ermino, Lando at ang Pande Pag-asa ay naging inspirasyon sa buong bansa. Sa kanilang munting bayan,
Nagdesisyon ang foundation na magtayo ng isang espesyal na lugar upang ipagdiwang ang kasaysayan ng Galvez Bakes at ang mga kwentong humubog sa kanilang tagumpay. Itinayo ang isang malaking bakery museum sa lupang malapit sa unang tindahan ni Ermino. Tinawag itong Museo ng Tinapay at Kabutihan, isang lugar kung saan maaaring balikan ng mga tao ang kanilang mga alaala sa tinapay na hindi lamang nagbigay ng sustansya, kundi nagbigay din ng pag-asa. Sa pagbukas ng museo, ang unang exhibit na bumungad sa mga bisita ay isang malaking screen na nagpapakita ng isang CCTV footage. Iyon ang footage ng batang si Lando, dati takot na takot habang palihim na kumukuha ng isang tinapay mula sa tindahan ni Ermino. Ang larawan ay may simpleng caption, "Dito nagsimula ang panibagong pag-asa." Maraming dumalaw sa museo. May mga magulang na nagdala ng kanilang mga anak upang ipakita ang kwento ng pagsisikap at pagbabagong buhay. May mga estudyante na ginawang inspirasyon ang kwento ni Lando sa kanilang mga research projects. At may mga dating empleyado ng Galvez Bakes na naglakbay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para muling balikan ang panahon ng kanilang pagsasama-sama. Sa isang maliit na sulok ng museo, naroon ang mga lumang kagamitan ni Ermino. Mga mixing bowl, isang kahoy na roller, at isang apron na tila may mga mantsa pa ng harina. Ang mga ito'y naging paalala ng kanyang simpleng simula. Sa likod ng mga ito ay may isang kwento, kung paano ang isang batang ulila ay naghangad ng mas masarap na pandesal, at kung paano niya ito ginamit upang bumuo ng isang pangarap para sa iba. Si Lando, na ngayon ay 30 anyos, ay isa ng kilalang tagapagsalita at tagapagtaguyod ng social entrepreneurship. Kasama niya ang kanyang asawa, si Mila, isang guro na nagtuturo ng community development. Ang kanilang anak, isang 5 taong gulang na batang lalaki, ay pinangalanan nilang Ermin bilang parangal kay Ermino. Si Ermin, bagamat bata pa, ay tila may natural na talento sa kusina. Sa murang edad, nakikita na ng lahat ang kanyang kasabikan na matutong gumawa ng tinapay, tulad ng kanyang ama at ng taong pinagkukunan nila ng inspirasyon. "Mama, gusto ko pong matutong mag-roll ng dough," sabi ni Ermin isang araw habang nasa panaderya ng kanyang ama. "Sigurado ka, anak?" tanong ni Mila habang pinupunasan ang harina sa mukha ng bata. "Opo, Mama. Gusto ko rin po magturo ng ibang bata, tulad ng ginagawa ni Papa," sagot ng batang Ermin na may determinasyong tila mana sa kanyang ama. Samantala, si Ermino, na ngayon ay mahigit 60, ay mas pinili ng tahimik na buhay. Hindi na siya ang dating abalang CEO na patuloy na pumapasok sa mga board meeting. Mas madalas na siyang makita sa tabing bakery, nagtuturo sa mga batang gustong matutong mag-knead ng dough. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay isang paalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi laging nasusukat sa salapi o titulo, kundi sa mga aral na naipapasa sa susunod na henerasyon. Isang hapon, habang abala si Ermino sa pagtuturo sa ilang mga bata kung paano gawing makinis ang dough, dumating ang pamilya ni Lando. Hawak-hawak ni Ermin ang isang basket ng tinapay. Sabik na ipakita sa kanyang lolo kung gaano na siya kagaling sa pagbe-bake. "Lolo Ermino," tawag ng batang Ermin habang tinatakbo ang landas papunta sa bakery. "Tingnan niyo po ang ginawa ko." Napangiti si Ermino habang inaabot ang basket. "Aba, mukhang mas maganda pa sa gawa ko noong una akong natutong mag-knead," pabiro niyan sabi habang pinapakita ang tinapay sa mga nakapaligid. "Talaga po, Lolo?" tanong ni Ermin na kitang-kita ang saya sa kanyang muka. "Siyempre," sagot ni Ermino. "Kung galing sa puso ang paggawa, tiyak na mas masarap." Habang nag-uusap ang pamilya, kitang-kita ang saya at pagkakaisa nila. Sa bawat salitang binibitawan ni Lando at sa bawat halakhak ni Mila, ramdam ang inspirasyon at pagmamahal na nagsimula pa noong panahon ni Ermino. Ang simpleng kwentong isang batang nagnakaw ng tinapay ay naging kwentong maraming buhay na nabago. Sa huling eksena, habang unti-unti nang lumulubog ang araw at nagiging ginto ang sinag ng liwanag,
Pinagmamasdan ni Ermino ang batang Ermin na masayang nakikipaglaro sa mga bisita ng panaderya. Tumayo siya sa isang sulok, nakangiti, at tila bumabalik sa kanyang alaala ang mahabang paglalakbay na kanyang dinaanan. Ang isang tinapay, bulong niya sa sarili. Kapag galing sa puso, kayang magpalago ng buong buhay.